Yo, what's up sa inyo mga peeps at welcome back sa ating segment for today, Ems Reacts. So for today mga peeps, naisipan ko lang na na mag-content ngayon, na mag reaction video dun sa kanta ni Apex. Alam ko late na ako kasi sorry kasi ang tagal ko din napahinga. February 23. So na-upload tong kanta ni Apex na Tuldok. Kung di ako nagkakamali, ito ay yung issue niya kay Enigma at sa Flip Top dahil dun sa laban nila ni Sinyo. Yun, naglabas siya ng mga saloobin tungkol sa sugal dun sa Flip Top. Pero ayun, pakinggan natin kung ano yung side niya, kung bakit nasabi niyang Tuldok. At ayun, bago tayo mag-umpisa mga peeps, syempre, don't forget to like, comment, share at mag-subscribe. Ring the notification bell para kada upload natin ma-notify kayo. So, ayun, bago pa natin to tapusin mga peeps, let's get right into it and let's go. So, ayun. Medyo maano lang yung ano ko kasi anong tawag dito? Kakatapos ko lang ng shift ko sa trabaho. Currently ngayon is 7 a.m. Actually 8 a.m. na. So, yan, check na muna natin to mga peeps. Let's go. Kung ano nga ba ang nangyari sa Tuldok. Let's go, let's go. Medyo mahina lang mga pips dahil alam mo naman si na-copyright na naman ako sa previous natin, reaction video. So wala tayong magagawa, ganun talaga sa YouTube eh. Oh, ganda naman ng multi na ginawa niya doon. Puro tuldok, tuktok. 'Di ba? Bundok. Multi ng tuldok. Nice. Marami nag-aabang, marami nagtatanong, kailan battle, miss ka na namin mang baon. Bago ko sagutin kung bakit ba ganun, ibalik mo. Kumbaga may kahawig to siguro sa style na ginawa ni Looney sa Tugmang Preso, which is storytelling sa nangyari sa kanya nung Flip Top anniversary yata to. Na natin sa dating panahon, Estranghero at Ramon, Yausi at Pajuts, Dado versus Looney. Eto snappy na salut hanggang sa maligaw kay Eminem pati kay Juice. Binge watch ng grind ang pagkagaling ko ng school. Ito, so kwento ng storya niya bago siya mag-umpisa mag-rap or maging MC. Okay. Computer shop, panahong di pa uso yung Google Maps. Hey. Sinasoundtrack kong freestyle ni Supernat. Ako'y nahuli ng rap parang nabooby trap. Hey. Hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu. Camel versus Datu. Facts mga peeps. Si Datu is laging tambay sa lugar namin sa Las Piñas, sa Southland, no. Kumbaga doon siya lagi nakatambay. Tropa siya nung mga mga tropa namin doon sa Southland, no. Si Datu, yan. Kaso nga lang hindi na siya lumalaban eh. Brand new, ginanap sa kwanto. Acapella parang downfounded versus tantrum. Hey. Tagalog pa, kaya yung dating ay naging times 2. Oh, medyo yung rhyme na yun. Slanting rhyme. Yan. Ayun o. Yung tantrums, tinugma niya dun sa times 2. Medyo siya, hindi lang siya magkaiba ng dulo kasi trum 2, pero parehas sila, multi pa rin siya kasi tantrums times 2, tantrums times 2. So multi rhymes pa rin siya, multi-syllabic rhymes pa rin. Okay. Parang downfounded versus tantrum. Tagalog pa, kaya yung dating ay naging times 2. Tinignan ko kung may Facebook sila. Gusto ko na malaman kung
meant to be ba? Di lang Facebook sila. Meant to be ba? So, yung sinasabi nilang ano, sa mga hindi po nakakaalam, no? Sa mga, ako, eto, natutunan ko lang din kay Lou nito. Yun, yung multi na sinasabi nila multi, no? Laging binabanggit yan sa flip top, sa mga MC. Yung multi, sa mga bago pa lang nanonood, at sa mga siguro wala masyadong idea, ang multi is short term ng multisyllabic rhyming. Ibig sabihin, per syllable yung rhyming niya. Kumbaga, ito sample na ito. tinignan ko kung may Facebook sila. sila. Gusto ko na malaman kung meant to Ayun no. Facebook sila meant to be ba? Parang magkaka ano yung magka-rhyme bawat syllables. ba? Di lang simple na asaran parang be, buti nga. Ayun no, bebote nga Facebook sila. Inisip lang yung legacy, may A to Z pa. Ay, ganda nun, 4 na multi yun. Santen, kalabang ko si Harlem T. B-A-T-T-L-E-R-A-P. Komedyante na rapper parang Michael V. Michael V. Pinuunang salang pero ice ng G. Ice lang G. Okay. Ako'y OG parang Obi-Wan Kenobi. Unang TF ko noon kay Daddy Jody. 500 pesos yung inabot kay Toti. Toti. Tito. Okay. Pasimple low-key palihim parang shinobi. Unang laban ko 17 anyos. Nung natalo winning streak na pagtatapos. Winning streak. Ibig sabihin, ang tagal din yung, dami rin yung panalo sa flip top pala, no? Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng Ayan, no, tama. barko wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. Brian Lau is Smuglass. Okay. So, pagbaba, nagbarko pala siya noon bago yung laban nila ni Smug na nahulog siya sa stage. Imbis na magtiktik kalawang mamili ng weak na kalaban. Ang gusto ko pick na agad bakbakan sa south. Nababad ng gusto lalong pinahusay. Isang 2x2 tatlong isa buhay. Ooh. Naihanap Isang 2x2. So, ayun yung kay Abra. ako sa mga tunay. Yung bata na nag-solo flight nun sa malugay. Dumaan ng pandemya. Handa pa rin gumera. Kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Ito na. Ito na yung rason kung bakit nagbitaw ng mga salita si Apex sa laban nila ni sino ba ito? Ni Joker. Yeah. Iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala ko. Fast forward 2022. Laban ko kay Sinyo, ready execute. Ayun doon niya binitaw sa laban nila ni Sinyo yung pagkakagalit niya doon sa sa laban nila doon pandemic. Lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira, miski na residue. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video, garapalan na hindi na tinatago. Pero kasi siguro hindi rin naman siguro alam ni ni Enigma yun, dahil sabihin nating alam. Pero kasi nasa tao naman yun kung magpupustahan sila. So ang masama nga lang talaga is kung yung nagpupustahan mismo yung mga judges. 'Di ba? Kasi syempre may may conflict of interest na yun. Dahil syempre yung tinayaan mo, gusto mong manalo. So mag-iiba yung pananaw mo dun sa battle. Kumbaga magiging parang bias ka doon sa tinayaan mo. So may point din naman si Apex doon. Alam kong pwedeng kahinatnan ng ginawa ko. Buti kahit papano, merong pinagbago. At di totoo na matagal ko na yung pinaplano. Nung problema dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag yun sa sulat ko. For me, para sa akin, hindi siya rason para idagdag niya sa sulat niya. Siguro dapat kinausap niya lang talaga si Enigma before. Hindi ko alam kung before or after nung battle. Dapat hindi na niya kumbaga kinausap niya one-on-one si Enigma doon. 'Di ba? Para
alam mo yun, mas maayos yung ano, at least ma-a-address ni Enigma. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadandam. Yan, yung pandemic. Nakuha kampyonato na inaasam, liga ay sinasaktan. Tanginang pustahan yan dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Medyo masasakit nga yung, medyo mabigat yung mga binibitawan dito. Yung pusta 1,000,000, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain nung mga hurado. Pustang 1,000,000. Ayun yung kay Boss Toyo. Tensyonado, emosyon, pressure, halo-halo. Kaya sa entablado, nagmukha akong barumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayang pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Oh, okay. So maganda naman yung ano niya, yung kumbaga yung rason niya sa pagpunta doon sa Flip Top Anniversary. Walang driver si Loons kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabay sumakay. Kahit di imbitado pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Bumili ng sariling alak at ng mangunguya para di masabi na ang kapal naman ng mukha. Nandun din lahat ng pasimple na namumutya pero baliwala. Good label yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic, pati si Lums wala pa. Ba naman yan awit, tinawag ng bantay. Si Enigma daw nagalit at ang sabi sa akin, pinapaalis ka ni Ari. Oo, yan, pinapaalis nga siya. Ang ano lang doon, siguro kasi nga, Flip Top Anniversary, hindi ko alam kung, yung, syempre siguro, ang invited lang is yung mga chinat, 'di ba, yung mga piniem ni Arik, ni Enigma. So baka hindi siya kasama dun sa na PM. Hindi naman natin alam kung open sa lahat ng MC yun, dahil syempre yung mga ban hindi rin talaga makakapunta. Ang sabi ko ganun ba, di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako, gusto ko mga musta. Kahit di nabigyan ng laban ay wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. Kaso ito na yung ending ni tanga. Maganda yung ano niya, maganda yung intention niya. Dennis talaga, ba't ka pa pumunta? E-ekis ka na nga, Diyos nga, napapatawad ay 80s ka pala. Yun lang. Tinanggap ko kahit na masakit, at least malinaw na din ako makakabalik. Na-miss ko yung yanig, pagod at stress lang kung maraming sabik. Kay Batos Apex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hindi nga siya kailangan i-call out, kaso ang nangyayari nga lang, kino-call out siya ng mga MC sa Flip Top, kasi yung mga napapanood kong battle, lagi siya kino-call out. Pero yun nga, nagkaroon siya ng laban. Unang pinatulan niyang call out yung kay Husky. So pinatulan niya yung call out, at nung lumaban sila sa Pinas Astig, Astig Pinas, or di ko alam kung ano yung Pinas Astig ata yun, no, magkalaban sila, at ang lakas ng Apex doon, grabe, sana makabalik siya. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin. Kalaban titirisin. Shoutout sa mga bago hindi pa bulong. Mindanao, Visayas pati sa Luzon. Dire-diretso lawag magningas kugon. Nauubos na yung magaling. Mali ako doon sa mga tagahanga na nanonood sa akin. Hinugot nyo ko sa pumunay na malalim. Di ko man matupad ng mga bulong sa hangin. Gusto ko malaman yung kayo bumuo sa akin. So yun, sabi rin ni Apex doon sa Pinasastig na ginawa niya yung tuldok dahil sa mga fans niya na nag-aabang sa kanya, which is totoo naman, no? Dalagang hinihintay talaga si Apex magsalita. So magandang ano yun, na expectation, or na-expect na ni Apex yun, na mahahanapin talaga siya. Sa buhay natin kailangan ng sakripisyo upang marating ang sariling paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod. May plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Hey. Pasensya na kahit hilutin ko kapos. Eto na yung huling minuto ko tapos. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip Top, may ultimo adios. Oh, ganda nung kantan to. No, kaso nga lang, syempre, hindi niya to ginawa para i-perform sa stage.
Kumbaga ano lang to, talagang tuldok. Kumbaga nagpaalam lang siya. Hindi to para i-perform sa mga guesting niya, no? Obvious naman na ganun. Kasi syempre, bakit niya pa i-perform sa live, 'di ba? Hindi tulad nung kay Looney. Yung kay Looney kasi talagang in general yung nangyari sa kanya, kaya yung tugmang preso is na perform niya ng live. Kasi yun, kumbaga awareness yun eh. So, ayun. Grabe. Kayo guys, ano bang masasabi niyo guys sa sa mga peeps sa kanta ni Apex na Tuldok, no? Comment down below at babasahin natin yan. At mag-comment din kayo mga peeps sa mga gustong kung anong reaction video ang gusto nyo. Or kung anong video ang pwede nating i-react. Comment down below guys dahil nauubusan ako. So ayun. At syempre guys, huwag nyo kalimutan na panoorin din yung mga i-upload kong lifestyle vlog or mga kalokohan vlogs or comedy vlogs, normal vlog. So ayun. At tulungan nyo mga peeps na i-reach natin yung 5,000 subscriber. Mga peeps, sana matulungan nyo ako at syempre pinapanalangin ko rin yun. At ayun, don't forget to like, comment, share at mag-subscribe. Ring the notification bell para kada upload natin man-notify kayo. So ayun, kita-kits tayo susunod nating vlog mga peeps, susunod nating video. At don't forget to pray. And see you on my next vlog. Have a good day, babush. Peace. God bless. Yo, tapos na ang kwento pero wag kang aalis. Next vlog ni M siguradong malupit.